social media at naging paksa ng maiinit na talakayan sa mga online news program. Isinalaysay ng mga tagapagbalita ang isang sitwasyon kung saan si Maha Salvador ay inilalarawan na naging sentro ng kontrobersya matapos umano'y maglabas ng sunod-sunod na cryptic posts, makahulugang pahayag, at emosyonal na mensahe na, ayon sa interpretasyon ng maraming netizen, ay tila patama at hindi sinasadyang naglagay kay Dina Bonnevie sa alang-inang posisyon sa harap ng publiko, at habang patuloy na dumarami ang screenshots, reactions, at haka-haka, binuo ng balita ang imahe ng isang digital na entabladong ginawang hukuman ng opinyon, kung saan ang bawat salita, emoji, at timing ng post ay sinusuri ng detalyado, at sa prosesong iyon ay unti-unting nailarawan si Dina bilang tahimik at hindi lumalaban, isang figurang piniling huwag makisabay sa ingay ng social media kahit na ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na naiuugnay sa mga usaping hindi niya tahasang sinimulan, dahilan upang sa mata ng maraming tagamasid ay magmukha siyang halos ipahiya, hindi dahil sa diretsahang pagbanggit, kundi dahil sa lakas ng implikasyon at interpretasyon ng madla, at habang patuloy na tumataas ang engagement ng mga post ni Maha, ipininta ng mga anchor ang isang masalimuot na larawan ng kung paanong ang emosyon, kapag nailabas sa social media, ay nagkakaroon ng sariling buhay na hindi na kayang kontrolin ng orihinal na naglabas nito, kaya't sa ulat na ito ay binigyang diin na ang di umano'y kahihiyan ay hindi lamang nagmula sa nilalaman ng mga pahayag kundi sa kolektibong reaksyon ng publiko na mabilis humusga at bumuo ng sariling conclusion, at sa gitna ng lahat ng ito ay nanatiling tahimik si Dina, bagay na lalo pang nagpalakas sa simpatiya ng ilang netizen na nakakita sa kanya bilang nakakaawa. Isang babaeng piniling pangalagaan ang dignidad sa halip na pumatol, habang si Maha naman ay inilalarawan bilang isang personalidad na maaaring nadala ng bug zone ng damdamin sa isang espasyong hindi marunong magpatawad. Kaya sa huli, iniwan ng kathang-isip na balitang ito ang publiko sa isang malinaw na paalala na sa panahon ng social media, ang mga hindi tuwirang salita ay maaaring maging mas mabigat kaysa sa lantad na pahayag, at ang katahimikan, gaya ng ipinakita sa salaysay ni Dina Bonnevie, ay maaaring magmukhang kahinaan sa mata ng iba ngunit isa ring anyo ng lakas sa mundong mabilis manghusga at bihirang makinig.